Mahirap na po kasi yung makakala ng iba ay yung napapanood lang nila ang totoo. Hindi ho lahat ang nakikita nyo at napapanood sa Facebook ay nangyayari. Parang ho itong pelikula. Scripted ho ito. Yung pagpunta doon sa isang lugar, yung pagpa-vlog, pagsasalita. Sinasabi mo ano pa rin? Nakuhanan nyo na. Ganun po siguro yun parang pelikula. Hindi ka lang pwede sumagot doon sa kanilang Facebook. Dahil, pinipilti mo yung ni-screen. Wala akong mapasok doon na kontra sa kanilang mga kagustuhan. Programa po natin ay hindi namin gagamitin sa pagpa-vlog. Liwanag lang po. Yung kung sitwasyon natin ay pagsagot lang. Ating punong bayan, Mayor Elan Laganyo! Thank you po sa ating pong mga konsyales, mga kapitan po, mga nakasuporta sa atin, Kapitan Boy, andyan po si ating Kapitan Rock, Kapitan Michael, andyan din po yung ating Red Castle Batera at si Kapitan Tagalog, andyan din at saka po itong ating mga kasama pang kapitan dito sa Castellano at sa lahat po ng narito, magandang tipong muli. Okay yung bingo natin ngayon. Ano ba ako mag-umpisa dito? Ang dami-dami na naman bata. Kaya tama makapag-bungo na si Nero, hindi naman kaganda sa kabila. Ang issue po natin sasagutin ko lang, nakumpisa po ito nung meron pong nag-a-asfalto dito at nagbuhukay doon sa ating highway Castellano hanggang dito po sa diversion. Pangatlong araw po ay nagpasabi na tayo sa kanila na kumuha ng kaukulang permit sa ating pong engineering office. Dahil ito po ang kalakaran sa lahat naman. Lahat po ng gumagawa dito sa San Leonardo at sa ibang bayan ay kumukuha naman po ng permit. Nagkataon lang po na yung proyekto ng kontrata ni Emeng Pascual. Ganun po. Siya po mismo ang kontratista dahil nung gabing kami po ay magkita doon sa highway at sabi niya ay nag-inspeksyon lang siya pero yung pala siya namamahala. Pagmula po sa Gapan, naka-vlog na. Ito po ay isang professional vlogger. At sumikat lang po ito sa Gapan noon nung namigay ng bulok na bigas. Pero sa ngayon naman po, talaga sikat din nung nakaraan. Hanggang ngayon. Dahil ito na po ang vision niya, halos very active at pang-araw-araw ay trabaho na po niya to. Kaya po, nung dumating doon sa highway, hindi ko alam na naka-vlog pa rin pala. At nagmumura doon. Nagdidiwara. Kaya ho, may nagbalita lang sa akin, pinuntahan ko rin ho. Dahil yung pong San Leonardo ay area of responsibility po ng mayor. Natural po, alamin natin kung ano na ba ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kung yung bang paggawa ay meron pong kulang permit. Saan ang galing ang pondo, gano'ng kapal ang dapat ibuhos doon sa pagka-asfalto. Dahil ito po ay proyekto ng gobyerno, hanap po tayong hangarin na ito po ay kahinto. Pinasuspindi po ng engineering office dahil 3 gabi na pong gumagawa ng walang pahintulot. Ngayon po, nakiusap yung engineer ni Emeng Pascual. Ito pong ating vlogger. Nung gabi na yon, andun din sila PD at saka po yung hepe, nakiusap po sila na magpupunta
kinabukasan sa opisina at sila po ay susunod na sa alituntunin, ni-receive po yung notice na na-receive ni Engineer Eden ng ating engineering office. Ang nakalagay po doon, na-receive dalawang engineer niya from the office of the Congressman Emeng Pascual. Kaya maliwanag po, yung kontrata ng proyekto doon ay ang gumagawa at may kontrata si Emeng Pascual mismo. At ito po, dami lang niya yung pahati. Nalaman namin dahil nagsumiti na po sila, sumunod na po sa ating pong programa. Lamang po, itinadahilan, doon daw ibinid sa region yung proyekto. Kaya yung pagkapunta ng kanilang engineer, wala pang dalang papel. Kung ito po ay napanalunan ng isang kontraktor, dapat po meron na itong dokumentado. Meron itong sinasabing galing sa PID Award Committee kung ano yung project, kung kailan uumpisahan, kung kailan matatapos. Hanggang ngayon po, nakapag-ugnayan lang sa ating munisipyo, sa engineering office, yung kanilang engineer, pero wala pa rin pong maipalag na papel. Pero yung pong ibang naghuhukay, nakontrata ni Emeng dito sa Castellano, at saka po sa Nieves, Maharlika Highway, nagsumiti na po ng mga walang papel noong pang isang linggo. Kaya po ito, talaga pong iba ang ugali itong mag-amang pastol nito. Palibhasa po kasi ay masyadong mga siga, masyadong matatapang ang hiya. Kung tutuusin po, nagpunta si Mayor Elan doon sa Pambuan at tayo po ay bisita doon sa kanilang barangay mismo at nagpasukat doon sa aking pong lote. Lote po nila doktora, lote po ng kanilang pamilya na mismong pinasapin ng mga Pascual. Yung pong bako na inabutan ko ron ay pag-aari po ng mga Pascual na meron lang pong sticker ng pahati, pero ito po pag-aari ng mga Pascual dahil dito po sa Beaufort District sila na rin po ang kontratista ng mga kung ano-anong programa dito. Kaya po yung hindi ko pinahinto ang proyekto, ang pinahinto ko lang po yung paghuhukay at pagkuha doon sa stockpile ng mismong lote na titulado ng mga natividad. Kasi po, yung natividad, pamilya na natin, kasama ko si Doktora, kaya po si Doktora, pamilya na rin, at ganito po sa Saginato, at isa po sa pinakikiusap ni Mayor Elan, ang dadalhin natin Congressman, Doktora Maricel Natividad Laganyo. Tayo po ay magkababayan, tayo po ay magkakasama. Kilala niyo po si Mayor Elan mula umpisa. Hindi po ako ang tumayo doon na nauna. Sila po ang tumayo rito. Sabi ko nga po sa inyo, sa sasakyan pa lang, nagpa-vlog na. Pagdating doon, tuloy ang vlog at pagmumura na hindi ko naman maintindihan. Hinahamon ko, totoo ho yun. Lumapit sa akin, kami ang mag-usap, at kung ano yung problema namin, tapusin na namin doon sa lugar na yun. Pero ang ginawa po, vlog lang ng vlog, hiyaw lang na hiyaw. Nakapaligid sa kanya yung isang legwa na kanyang mga bodyguard tools at saka yung kung kasama niyang pulis. Matapang lang ho ito dahil maraming kasama pulis. Bago magpunta ron, nakapaligid na lahat ng pulis. Sigaw ng sigaw. Ito po ay nasisiraan na ng ulo dahil pag alis po sa San Leonardo, vlog pa rin, sigaw ng sigaw, mag-isa na lang sa sasakyan. Wala nang kausap, wala nang harap, bira pa rin ang bira. Kaya po hindi maintindihan kung ano ang ugali nito, gago ito. Ito po si Emeng Pascual na gago at hindi po matino. Ang kanyang pinaggago at pinagsasabi, hindi lahat ng sinasabi nito, bagay na ito ay totoo. Kasi mukha po nun, sasabihin niya na yung lote na yun, sakop daw po ng ilog ng Pambuan. Gago siya. Mag-ama silang mga mananakot, mag-ama silang mapasok sa pribadong na mag-aari ng mga tao at kanila pong aabusuhin. Ano ang katibayan na doon sa sinasabi nila? Wala po. Ngayon po, umamin naman na yun ang kailangan ng kausap. Natuto silang magsabi, nabibitawan nila silang kausap dahil napaalis po ni Mayor Elan.
kung nakita niyo po, yung kausap ko doon sa operator ni Eming Pascual ng Baco at saka sa checker niya mismo, ay aminado naman na wala silang papel, aminado naman din sila na wala silang alam. Kaya po, tumatapang lang ang mga ito dahil dun sa mga Pascual, dahil po sa kanilang pag-aaliso. Ngayon po, dun sa balita kahapon, merong balita na nakuha at nahuli ng mga fake na sigarilyo na 1.7 million ang halaga sa Zaragoza. Kung natatandaan niyo po, pati yung nahuli sa Kabanatuan, natatandaan niyo po yung faktorya nila Eming at ni Boy Paslang dito sa Pambuan. Sa kanila po, yung mga pagawaan ng sigarilyo. Nahuli po ito ng Bureau of Customs. Ang pagkakamali lang ng Bureau of Customs, hindi po nila italis yung machine. Kaya nirawan itong mag-amanggago, pina-hold up, pina-alian yung mga gwardiya nung nahuling mga machine at nahuli po kung sa mismong warehouse ni Boy Paslang, Kapitan Boy Paslang. Ito po, nakuha nila yung machine, inilipat naman dun sa Sinipit, Cabiao ng TLC building. Kaya po itong dalawang ito, magka-partner ho ito, partner in crime. Ito ho na si Kong Eming Pascual at saka po itong si Mayor RBR Rivera ng Cabiao. At huli po, nakaganti naman yung Bureau of Customs. Ito po dokumentado, nahuli naman din at na-raid yung warehouse ng factory ng sigarilyo doon sa Cabiao. Ito pong factory ng sigarilyo na ito para po itong makaka-adit. Bukod sa talaga pong bawal, ay fake nga, mura. Kaya po lahat na lang, pati bata nakakabili. Kung ang drug addict, kung ang drugs po nagkalat sa atin, mas 10 doble sa mismo barangay ng Pambuan. Doon po, napakaraming drugs na nagkakalat. Napakarami pong mga bisyo na hindi na pinapansin ng mga dahil sa sila ay kumikita. Mga galit po itong mga po. Bata pa na rin. Mga galit po ito sa kapangyarihan, galit na rin sa mga lupain. Hindi po kailat sa mga tiga-Nieves na kabarangay ko. Tawid-kilog lang po tayo. Ano lang nangyari sa pagkakagahasa ng ating kapitbahay na Pambuan. Wala na po na natirang tumana, nahugay na lahat. Ang kina ng mga pastor, yung kanilang mga lupain. Naka-extend na po si Eming Pascual ang pamimili at pagpapasok sa mga pribadong mga may posisyon sa mga baklay at sa General Pino bilang lumaw. Kaya po, ito po naganap na. Kaya po nagagalain itong si Eming Pascual dahil mayroong isang pumalag sa kanila na Mayor Ayala Nanyo na nagpunta mismo sa barangay ni Kapitan Boy Paslang at hindi na patakot doon sa kanilang mga ginawang pangimasok, pagpasok doon po sa lupain ng mga ibang pribadong tao. Mga gago kayo, hindi na patakot sa inyo. Si Mayor Ayala, ay saan tayo makarating? Hindi ko lang yan. Utang na nilang Boy Pascual neto at saka po Eming Pascual. Ay, ito na lang madirig. Alma lang mo tayo. Nasunod lang mo natin yung pong paliwala daw yung panalo natin sa ACL. Napaka-importante po rito at yun po yung patunayan ng mabuting pamamahala sa kanyang bayan. Ay po, 2 beses na nanalo. Meron pong adak, anti-drug abuse policy. Meron pa po yung isa, yung gawad, talasag. Wala po yung kanyang kahit isa. Ngayon po, hindi magkakaroon yung gapan dahil doon sa 172 million na nilustay ng Mayor Pasig Eming Pascual. Hanggang ngayon po, meron pong kaso sa Ombudsman. At yung pong mga tumasago, nag-file pa siya ng motion to extend para po sa extension ng time para makasagot dun sa
ombudsman. Kaya po, magaling talagang magsinungaling. Ibilugin, magsisinungaling, magsasabi ng ganito, tapos i-divert yung ibang usapan. Eh yung po, talagang professional vlogger. Tayo po, hindi naman vlogger. Naobliga lang tayong sumagot. Naobliga lang tayong magpaliwanag dahil hinihingi po ng pagkakataon. Pag hindi tayo humibo rito, ano sasabihin sa atin ng ating mga kababayan? Ano ba ginagawa mo dyan? Ako na tayo. Camera ko na yun. Kasi sino, huwag ka magpapashoutout. Hindi ko alam yung mga ganun. Ang atin po, para po doon sa kaalaman ng iba, yung pong sinasabi nilang wala silang pinapatay kahit isa sa gapan na titraw, laganap ang patayan. Eh siguro ho, laganap ang patayan dito ng kambing dahil di nagpipenta dyan sa may highway ng kambing. Alam po, yung patayan po ng mga karne, meron po tayo meron pong pinipenta ng mga karne sa ating paligid. Pero po doon sa gapan, papangalanan po natin yung kanilang mga pinapatay. Kinukumusta po sila ng pamilya, lites dito. Ito yung pinaka bago. Nagtatrabaho ito sa Register of Deeds. Binigyan ng down payment ni Emeng at sinabi niya, pag hindi mo ayos yan, may paglalagyan pa sa atin. Kaya kasi full text doon sa kanyang pamilya. Kaya po yung isang kausap, nagpunta na sa Amerika, lumapatay yung test na tigagapan. Sa kapatid po, nangyari ito sa harapan ng kapatid. At yung isa po, si Konsihal Sani San Jose. Itong Konsihal Sani San Jose, ang dahilan ho, na pagmatay nito, ay dahil sa kumukontra po siyang maging admin officer yung Joy Pascual na ngayon ay mayor na. Umontra siya to dahil hindi naman po ito eligible. Hindi po ito eligible, kaya hindi naman po pwedeng admin ng munisipyo. Yan po ang dahilan. Kung umontra, pinapatay din doon sa Mangino, sa Gapan City. Isa pa po na kanilang ginawa ng kalokohan ay yung pong Cesar Vilayo. Ito po ang mismo kaaway nito dahil sa mga sindikato nila at saka po doon sa Quarry, sa Bambuan, si Boy Paslang Pascual mismo. At sila ho ang naglalabanan. Ganun po ang mga sitwasyon, ganun po ang mga pangyayari. Yung pong pinapatay doon sa Maisan, kung natatandaan niyo po, ito ay pagpapaliwanag lang at sigurado po sila dahil nung pong panahon ng eleksyon, nung nakaraang eleksyon, si Konsihal Lito Duera ng Maisan, pinadampot nila at pinahinginan ng baril. Pinadampot nila at pinakulong sa munisipyo, pinagpapalok ng martilyo yung paa at pilit pinaamin na kung ano-ano. Hindi po umamin yung tao at lahat po nung pinadampot nila, pinutusan nila, nakahabla sa ombudsman. At kasama po yung hepe nila. Kung po naghabla sa ombudsman, nung nakarang eleksyon, manilato itong konsihal ng barangay, nanalo po. Kung may habla sa ombudsman, pinapatay din po si Konsihal Lito Duera. Sino rin po ang kaaway. At yung dito po sa may plaza na may mga lumang bahay, yung pong pinipili nilang bahay na ayaw ibenta sa kanila, hindi rin po natahimik noong panahon yun. Pero ngayon ho, tahimik na dahil nung pumakat po ang patay na ito sa kanyang bahay at hulaan niyo po kung sino na ngayon ang may-ari ng bahay. Yung mag-anak ng mga Pascual dito sa Gapan City. Mga putang ina ninyo! Masyado kayong marulupit sa inyong kababayan. Ikinukumpara niyo si Mayor Ella sa inyo, magkalayo po tayo. Magkalapit. Kayong magkakamag-anak, pero hindi po ugali ni Mayor Ella. Nasaktan ang mga kababayan niya at pasukin ang pag-aari ng mga lupa dito sa Salinado. Yung inipo sa inyo yun, yung lang sa atin yun. Ganon po ang sitwasyon natin, kaya po sana yung paliwanag ko na tungkol po doon sa Barangay Bambuan ay hindi po paghamon yun sa kanila. Pagpapatunay lang na hindi tayo takot sa kanila at yung pinuntahan ko po doon, lote po ng natibidad. Lote po ng asawa ko, ulit-ulitin ko lang. May titulo po kami doon at darating ang mga araw ay papaliwanag at papapulito natin sa MET. Lahat po ng sinabi ng Mayor Elan
ay pawang katotohanan lamang at yung po, dokumentado. Yung kanila po ang kapital, laway, yabang, pangako, paasa, at panluloko sa distrito. Kaya na po ngayon, nakita ng mga tiga-distrito yung comparison kung sino ang may nagawa at gagawin, kung sino po ang merong karapatan para po doon sa Kongreso. Nakita po ang ugali ni Doktora, nakita po ang ugali ni Kong Emeng Mura. Nung nagpunta si Mayor Elan doon, nagkulong sa kwarto, ipinakita yung suit ng Congress, andun lang pala sa opisina sa Panggon. Gago mo. Kaya po tayo hindi panuloko, hindi po tayo paapi, lalaban po tayo, tuloy lang ang ating pong depensa. Kung ka lang, Mayor Elan, paminsan-minsan po, nadadala ng ating damdamin. At sabi ko nga sa inyo, as a vlogger, professional po yung ginagawa natin, tayo po, beginner ang ito. Kaya ayoko naman ito. Matanda na ako parang ito. Dapat sana, iba na lang pinag-iibangan ko. Nakaroon niya ano sana. At sa pumalagan ng balita, ay si Mayor Sani, si Vice Sani, kasama na natin. At yun niya po, wala na rin si Vice Amang na nagbigay na sa atin sa mga pangako ng pila na hindi nagawa. At tayo po ay halos wala namang kalaban sa Mayor, kaya pakiwas po, tulungan pa rin namin si Mayora Inya Laganyo. At bago po makakutan, muli po yung endorso ko, yung endorso ni yung kailangan po niya ito. Ang aming ticket ng mga konsihales sa pamumuno at pinakamagandang konsihala, Jessica Salomon. At hindi po, SK Arnie Palmaceda. At siyempre po, ang ating kasama sa San Anton, Konsihal Alex Abergas. Sa isa po, andyan po ang representante natin, Konsihal Dennis Valera. At sa ating po, ating kasama rin natin na dati na nag-sisimple. Pangalawang ba yan? Pangatlo. Pangalawa, Konsihal Kiko San Gabriel. Siyempre po, andito rin ang ating matagal ng kaibigan, kung papag-graduate na ngayon, Konsihal Mark Antonino. Yung pamangkin po natin si Konsihal Poton, kasama rin po, palagpakan po natin at isasama natin. Straight po tayo, walang laglagan, wala pong iwanan. Yung kapitan po na kasalukuyan sa Mallorca, Cap Michael Sanchez, kasama rin po natin. Pasensyahan nyo na ho, kung medyo nadadala tayo ng damdamin, kasama ho talaga sa buhay natin yung pagdupo. Yung sinasabi mo, kasama yung puso, kasama yung damdamin sa pagpapaliwanag. Pero pag panay kasinungalingan, ay scripted po yun. Yung po ay panlilindang panduloko at paggagancho dun sa mga kababayan at kadistrito. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi sa inyo. Alright,